hapon po. Maulang weekend na naman sa ilang bahagi ng bansa. Sa Bicol na bumabangon pa lang sa mga nagdaang bagyo, meron na namang mga pagbaha at pagguho. Nakatutok si Dano Tingkungko. Mabilis na tumaas ang baha sa Barangay Bulabog sa Sorsogon City bunsod ng malalakas na ulang dala ng shear line. Sa ilang lugar, abot leeg ang baha, kaya ang ilang lumilikas napakapit sa lubid. Nagmistulang ilog naman ang ilang kalsada. Sinuong yan ang ilang sasakyan pero may ilang hindi na sumugal. Lumubog din sa baha ang isang spillway sa Del Gallego, Camarines Sur dahil sa pag-ulan mula kahapon. Isolated ang 5 barangay. Inaasahang uulan pa rin hanggang bukas sa buong lalawigan kaya pinalilikas sa mga nasa lugar na delikado sa baha at landslide. Magdamag at malalakas naman ang ulang naranasan sa Catanduanes kaya binaha ang ilang lugar. Nagdulot din yan ng pagguho ng lupa at bato. Babala ng PHIVOX, posible rin ang pagdaos-dos ng lahar mula sa Bulkang Mayon. Abot tuhod naman ang baha sa ilang kalsada sa Capiz kaya pahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan. Tumirik pa ang isang sasakyan kaya pinagtulungang itulak. Lubog ang mabababang lugar kaya nagsagawa ng rescue operation. Sa Sarangani, binaha ang isang paaralan dahil sa malalakas na pag-ulan. Nabasa at lumutang ang ilang gamit pang eskwela. Paghupa ng baha na iwang putika ng mga silid-aralan, kaya kahit linggo, pumasok ang ilang guro para maglinis. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. At kapapasok lamang po na balita, walang pasok sa lahat ng antas sa public at private schools sa lalawigan ng Albay bukas dahil sa masamang panahon. Hulikam sa Maynila ang pag-hold up sa isang menor de edad. Ang mga nang biktima, grupo rin ng mga kabataan. Nakatutok si EJ Gomez, exclusive. Sa kuha ng CCTV sa Barangay 306, Quiapo, Maynila, kita ang 5 kabataang tila nag-uusap. Pero ang batang nakapulang t-shirt, hino-hold up na pala. Bago pa ang pang-hold up, kita na rin sa CCTV video ang pagsunod ng 4 na suspect sa 14 anyos na biktima. Sapul din ang aktual na pagtangay nila sa pera ng biktima na nagkakahalaga ng 600 pesos. At ang pagtakbo nila palayo. Napapunas na lang ng luha ang ninakawang biktima. Matapos bumili sa tindahan ng biktima, di pa rin siya tinantanan ng 4 na menor de edad hanggang sa nakapansin ang mga tindera. Dito na sinita ang mga bata at isinumbong sa barangay. Sino ang lagi ninyong nabibiktima? Mga dayo lang din, yung mga naglalakad na bata na may pera. Kumukulo na yung tiyan ko nun eh. Sinabihan lang po kami ng kasama namin na kunin po namin yung pera para po may pangkain daw kami. Nakumpiska ang isang patalim na ginamit daw panakot sa biktima. Sabi ng kapitan ng barangay, alam ng mga batang hindi sila makukulong sa paggawa ng krimen. Mga suki na kung tawagin, no? Mga minor offenders dito sa ating barangay. They're aware na dahil bata sila, hindi sila basta-basta makukulong. Nagkaharap na raw ang mga magulang ng mga sangkot sa insidente at naibalik na ang perang ninakaw. Napagkasunduan din na sumailalim sa community service ang mga child offender bilang intervention. Ayon ito sa mga nakatakda sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Ang traffic na kalbaryo sa araw-araw sa Metro Manila asahang lalala pa ngayong malapit na ang Pasko at pagsapit ng Christmas rush. Ang tugon ng mga otoridad para ibsan ang bigat ng trapiko, alamin sa aking pagtutok. Pansin niyo bang bumibigat ang daloy ng trapiko nitong mga nakarang araw, lalo na sa EDSA? Sa datos ng Metro Manila Development Authority o MMDA, hanggang nitong November 25, umalo sa mahigit 464,000 na sasakyan ang dumaraan sa EDSA kada araw. Posibleng bunsod daw ito ng maraming umuuwing balikbayan na magpapasko rito at mga maagang nagsimula sa kanilang Christmas shopping. Definitely, there will be an increase of volume of vehicles for the next few weeks. Yung mga traffic congestion or tinatawag natin mga bottleneck will be near the mall areas. Kaya naman kahit weekend, traffic. Kahit araw ng linggo, makikita natin nagkakaroon ng pagbigat ng daloy ng trapiko dito sa EDSA sa bahagi bago dumating ng North Avenue kung saan matatagpuan ang 2 malalaking mall.
Ayon sa MMDA, asahan ang patuloy na pagbigat pa ng daloy ng trapiko dahil sa Christmas rush. Ang mga traffic enforcer ng MMDA extended duty na rin. Simula noong November 18, alas 11 na ng umaga hanggang alas 11 ng gabi ang mall hours. Kung gusto ng malls na hanggang madaling araw sila bukas, mas mabuti pa ho yun. Ano ho ba ang layunin natin dito? Na huwag sumabay ang mga mall goers dun po sa rush hour sa gabi. Patuloy ang clearing operation sa mga LGU at MMDA sa Mabuhay Lane para walang sagabal sa alternatibong ruta ngayong mabigat ang volume sa EDSA. Pinatitiyak din ng Metro Manila Council na hindi maging sagabal sa daloy ng trapiko ang mga tiyanggi. Panawagan nila sa mga motorista. Kung tayo mismo mag-violate, tayo ang magiging dahilan ng traffic, tapos tayo rin na magko-complain na napaka-traffic, mas mabuting sumunod po tayo sa batas trapiko. Paalala rin ng MMC lalo't sunod-sunod na ang mga Christmas party, huwag magmaneho ng nakainom. Mga kapuso, kung maaga na kayong mamimili ng panghanda sa Pasko, maging wais po. May mga nagmahal na kasi pero meron din namang naka-discount para po hindi masakit sa bulsa. Nakatutok si Mav Gonzalez. Pagpasok ng Disyembre, nakahilera na ang Noche Buena items sa grocery na ito sa Quezon City. May mga discount at packages na. Gaya ng spaghetti pack at macaroni salad pack na ang presyo ay depende sa size at brand. Makakabili rin ng sahog na buy one take one. Depende sa brand at dami, nasa 73 to 229 pesos ang hotdog. Kompleto rin ang pangsahog sa fruit salad. Depende sa size at brand ang presyo ng fruit cocktail, all-purpose cream, condensed at evaporated milk at keso. 64 to 204 pesos ang nata de coco at kaong. Ang hamon, nasa 181 to 393 pesos. Mas mura ang sweet ham sa 126 pesos. 309 to 466 pesos naman ang queso de bola, depende sa brand. May Noche Buena package na kumpleto na, mula 300 hanggang 750 pesos. May imported items na nagtaas presyo dahil sa paghina ng piso kontra dolyar. Kung alam natin anong ihanda natin, pwede na tayong bumili para di maunahan. At yun, makakatipid tayo sa halaga, pamasahe, oras, parking space, anxiety, tension, stress. Siniguro naman ng Department of Trade and Industry, walang taas presyo sa basic necessities. No price increase until the end of the year. And then for the Noche Buena, more than 50%, the price will remain the same as last year. And yung mga iba, they just increased but less than 5%. Sa palengking ito sa Maynila, inaasahang tataas ang presyo ng karne at itlog. Ngayon, nasa 7 to 12 pesos kada itlog. Gawa ko ng leche plan kaya magtatas po yan. Siguro mga 15 o 16 na araw-araw na yan magtatas. Ganyan naman po lagi pag December. Yung po nagtatas, mabandang 16 hanggang katapusan na yan. Nasa 50 sentimo hanggang piso ang itataas ng presyo ng itlog. Nasa 350 pesos naman ngayon ang kada kilo ng baboy. Pero 400 pesos ang liempo at lomo at nasa 300 to 320 pesos ang ribs at pata. Tumaas din ang presyo ng manok. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nagbukas ang website ng International Criminal Court para sa mga nais tumestigo sa investigasyon kaugnay sa war on drugs ng Duterte administration. Nakatutok si Jonathan Andal. I'm asking the ICC to hurry up, start the investigation tomorrow. The ICC does not scare me a bit. 2 linggo matapos ang hamon na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, inilabas ng International Criminal Court o ICC ang panawagan para sa mga saksi para ito sa investigasyon nila sa aligasyon ng mga krimen laban sa sangkatauhan, kabilang ang anilay pagpatay, torture at karahasang sexual sa gyera kontra droga ng Administrasyon Duterte. Umaapila ang ICC na lumutang ang mga direktang saksi, kabilang ang mga miyembro ng PNP at iba pang alagad ng batas na may nalalaman o kinalaman sa mga nangyari. Kung gustong tumestigo, bisitahin ang link na ito para maibahagi ng confidential ang inyong paunang impormasyon. Sabi ng abogado ng mga biktima ng umano'y EJK o extrajudicial killings ng Duterte administration. Palagay ko dito, naghahanap din sila ng dagdag na impormasyon na magko-connect kay Duterte doon sa patayan. I would say that the ICC is now preparing for trial
not just an investigation. Pero ligtas naman kaya ang pagkakakilanlan ng sinumang lulutang na saksi sa ICC? Meron silang ganong proseso na kung ang information mo ay material, mabigat at kailangan para sa trial, aalokin ka ng witness protection. Umaasa rin sila na ngayong Disyembre may lalabas ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Duterte. Sabi ni Conti, sakaling arestuhin si Duterte sa Pilipinas, ililipad daw muna ito sa isang bansa na miyembro ng ICC bago dalhin sa The Hague sa the Netherlands. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni dating Pangulong Duterte. Ang Department of Justice hindi raw manghihimasok sa anilay independent process ng ICC. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. 35 minutong tumagal ang ash emission ng Bulkang Kanlaon ngayong umaga. 750 meters ang taas ng ibinugang abo at sa nakalipas sa 24 oras, naglabas ito ng 4,287 tons ng sulfur dioxide. Alert level 2 pa rin ang Kanlaon at bawal pumasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Minamadali na ang development sa Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro City. Sa pagbisita roon ni Defense Secretary Gilbert Chodoro at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., sinabi ng kalihim na target na makumpleto ang mga development sa 2026. Magiging base ito ng 15th Strike Wing na attack unit ng Air Force at sentro rin ng disaster response ng Northern Mindanao kasama ang pinopropose na naval base sa Tagoloan, Misamis Oriental. Ang Lumbia Air Base ay isa rin sa mga site ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at Amerika. Magsisilbi itong storage ng mga gamit at supplies ng American Forces kung tutulong sa disaster response sa Pilipinas. Pinapaspasan na rin daw ang development sa 8 pang EDCA sites. Holiday season na, pero mga kapuso, stress po ba kayo? Dahil wala pang panghanda o pangregalo at naghihintay pa ng bonus? Kung paano po maging stress-free ang pagdiriwang, alamin sa pagtuto ni Dano Tingkungko. Tis the season to be jolly. Pero para sa cosmetics company employee na si Misty na rumaraket as event host, stressful ang bare months lalo ngayong Disyembre na. Aside dun sa bigat ng trabaho ko rin that I have, dumadagdag pa yung traffic. Naghahabol din kami ng mga targets and quotas, ganyan. Tsaka yung mga iniisip mo, like, ayan, yung Christmas party ng mga anak mo, dapat meron na silang damit, dapat nakapamili ka na ng mga regalo. Para naman sa iba, stressful maghintay sa bonus, mag-budget para sa Noche Buena at Medianoche, mag-isip ng pangregalo at mahit ang New Year resolution. Sabi ng psychiatrist na si Dr. Maria Bernadette Manalo Arsena, marami ang na-overwhelm sa mga dapat gawin para maging merry ang Christmas. Kaya ang dapat sana'y most wonderful time of the year, nagiging most stressful para sa iba. Physically, of course, there is the exhaustion, the fatigue, no? Kapag hindi mo pinaplano ang dapat mong gawin. Psychologically, expectations can actually create also what we term as gusto natin, ganito mangyari, ganyan mangyari, and then kung hindi siya mamimit, we feel that we failed. Kaya para maging matiwasay ang Kapaskuhan, ayon kay Dr. Arsena, pinakamainam ang pagpaplano tulad ng ginagawa ni Misty. Nakakatulong talaga sa akin ang planning and time management. Malaking bahagi para hindi masyadong ma-stress, huwag masyadong mag-expect sa sarili. Do your best, but expectations should be what? Should be fair and should be honest enough. And don't do things na hindi mo kayang gawin. Yeah, we can make it just very simple. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Matapos ang 18 araw, pumanaw ang kauna-unahang Philippine eaglet sa bagong National Bird Breeding Sanctuary sa Davao City. As sa Philippine Eagle Foundation, nagkaroon ng respiratory distress at nahirapang huminga ang eaglet na tinawag na chick number 30. Pero sa kabila ng masusing pag-aalaga at pagsubaybay, patuloy na ng hinang eaglet at nasawi. Si chick number 30 ay anak ng mga Philippine Eagle na sina Sinag at Pinpin sa pamamagitan ng artificial insemination. Panalo ang Mapua Cardinals sa Game 1 ng NCAA Season 100 Men's Basketball Finals. Tinalo nila ang Benil Blazers sa score na 84-73. Best of 3 ang laban, kaya kapag nanalo uli ang Mapua Cardinals sa Game 2 sa Sabado, December 7, sila na ang itatanghal na champion. Kung hindi naman, maghaharap uli sila sa Game 3 na gaganapin sa December 14. Mapapanood ang NCAA Finals sa GTV
at Heart of Asia. Sa mga suki noon ng Museo Pambata sa Maynila, magbubukas po ulit ito sa Biyernes. Silipin yan sa pagtutok live ni Nico Wahe. Nico. Ivan, pinagdiriwang ngayon ng 30th founding anniversary nito nga Museo Pambata. At good news dahil malapit na silang magbukas muli matapos pansamantalang magsara noong 2022. Galyon, sinaunang tranvia, standee na may lusutan ng ulo para sa picture taking, at sinaunang bahay. Sa mga batang 90s na nakabisita sa Museo Pambata, natatandaan niyo pa ba ang mga ito? Kung oo, mag-asawa ka na raw. Joke lang. Nandito ako ngayon sa Museong Pambata na patok sa mga batang 90s noon sa kanilang mga field trip o kaya mga educational tour. At ngayon magbubukas na muli sila. Narito pa rin ang mga iconic display nila, gaya ng bahay kubo at unggoy. Nirenovate ang museo matapos isara muna noong 2022 dahil sa pandemic. What we had to do was fix the roof kasi ang dami na mga leaks yung mga bubong namin. No? We painted the walls, we made everything brighter, meron kaming bagong ilaw. Kung may mga mainstay, meron din mga bagong artwork at display na karamihay mga bata ang gumawa. Bago rin sa museo ang Balayatu, tampok ang mga obra ng mga bata mula sa mga rehiyon sa Pilipinas. Sa December 6 ang reopening ng museo, 450 pesos ang entrance at bukas ito mula Biyernes hanggang Linggo. Ivan, sa kada may magbabayad ng entrance fee ay automatic na may magkakaroon ng isa pang ticket na gagamitin naman para doon sa mga batang walang kakayahan na bumili pero gustong pumasok at makita at matuto rito sa Museo Pambata. Ivan? Maraming salamat, Nico Wahe. Positivity ang atid sa netizens ng Superman trend video ng ilang cast ng upcoming Kapuso series ng mga batang riles. Unang tumalon si Miguel Tan Felix habang naka-Superman pose. Maayos siyang nasalo ng social media star na si Spencer Serapica at Jomar Yee at nakabalik. Nang si Stephanie na ang nag-try, tumilapon siya pabalik. Sa version niya ng video, kita ang mga bloopers at ang pag-enjoy nila sa pagbuo ng trend. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Sana okay lang si Zephanie, Oo no? nga, Zephanie. Hope everything is okay. At mga kapuso, 24 days na lang. Pasko na. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.